Sa karagdagan pa nating mga balita sa araw na ito ng Biyernes, 6 na mga rebeldeng NPA ang napatay umano sa mga sunod-sunod na pakipag-enkwentro sa isang bayan ng Bohol. Kahapon ng umaga, ayon sa report ng Philippine Army, ang 47th Infantry Battalion ay nakaengkwentro ang mga tauhan ng Bohol Party Committee ng NPA alas 7:30 ng umaga sa bayan ng Bilar, ayon sa report ng Philippine Army. Tumugon daw sila sa mga report ng mga residente at nang pagtungo nila sa isang barangay sa bayan ng Bilar, pinaputukan sila ng mga rebelde. Kasunod nito, 6 na magkakasunod na engkwentro na umabot ng mahigit 3 oras ang naganap. May tip daw na ibinigay ang mga tao sa isang barangay sa presensya ng mga NPA na nanghingi ng pagkain at pera sa mga residente. Samantala, hindi pa naman nakikilala ng mga sundalo ang napatay na 6 na mga rebeldeng NPA. Na-recover sa mga ito ang 7 high-powered firearms mula sa lugar ng pinaglabanan. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang tanggapan ng Executive Secretary kaugnay sa isang di umano ay nag-resign o sinibak sa pwesto na opisyal ng gobyerno. Ang Office of the Executive Secretary kanina ay nagpaliwanag na si Finance Undersecretary Shelo Magno na nag-resign kahapon ay unsupportive o talagang hindi naman sumusuporta sa programa ng Administrasyong Marcos. Sabi ng official statement na inilabas ang Presidential Communications Office, ang termination ng kanyang appointment ay inaasahan talaga dahil maliwanag, hindi pala sumusuporta sa administration program para sa nation building ang opisyal na ito na na-appoint sa panahon ni Finance Secretary Ben Diokno. Bagaman hinahayaan daw at sinusuportahan ng Malacanang ang karapatan sa free speech. Counterintuitive na may isang mataas na opisyal ng gobyerno, bahagi ng administrasyon na maliwanag na ginigiba o sinisiraan ng mga programa ng administrasyon, sabi pa ng Office of the Executive Secretary. Nauna sa rito, si Undersecretary Shelo Magno ng Department of Finance ay kinumpirmang nag-resign na nga siya kahapon pero hindi siya nagbigay ng mga detalye. Sinabi ng Office of the Executive Secretary na nababasa nilang mga social media post at ito ay contributing factor kung bakit sinibak sa pwesto si Magno. Ito raw ay kumukontra sa mga polisiya ng administrasyon at nagsasalita pa sa social media ng pag-atake kay Marcos bago pa man ito mag-assume ng office. Sa halip daw na makiisa sa mga trabaho sa gobyerno para matugunan ang mga problema, nagsasalita pa sa mga public forum isang mataas na opisyal na ito ng Department of Finance.